Malamig na araw para sa ating lahat. May bagyo, binabagyo tayo, sobrang lakas ng hangin. Sa ngayon, naka-aircon pa kami kahit malamig po. So, sana po nasa bahay kayong lahat at ligtas sa anumang masamang panahon. Okay? So, ngayon po, mag-share tayo ng Exodus 23. Sana, ah, sana po pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at iligtas sa anumang kapahamakan, lalo na ngayon may bagyo, at maayos na po ang ating bansa. Ano po ba ang nilalaman dito sa Exodus 23? Ang Exodus 23 po ay teaches that God desires the people to live with justice, honesty, compassion, and faithful obedience. He called his people to treat others fairly, care for the vulnerable, honor him in worship, and trust that his guidance and blessings, and trust that through obedience, God also promises to go before his people, protect them, and lead them into the land he has prepared for them. So yan po ang ating nilalaman ng ating Exodus 23. Sana po naunawaan po natin ito na ang ibig sabihin mo dito is always speak the truth. Yun po yung with justice, honesty, compassion, always speak the truth. Do not spread fake reports or give dishonest testimony. Nakasulat po yan sa atin sa verses 1 to 3, 6 to 8. Lessons, be truthful in your words and actions even when it is difficult. Kahit po mahirap ang sitwasyon, basta malaga po ay nagsasabi tayo ng totoo. Practice justice and fairness. God commands His people not to show favoritism to either the rich or the poor. Kailangan po fair, pantay-pantay po ang pagtingin natin sa mga tao na ating nakakasalamuha. Show kindness even to your enemies. Naku, pero dapat po yun. Mahirap yun, di po ba? Pero yun po ang batas ng Diyos na dapat nating sundin. Show kindness even to your enemy. If you see your enemy's animal in trouble, help it instead of ignoring it. Love is shown through acts of kindness even toward those who may not like us. Care for the weak and vulnerable. Yan po ang isa sa maganda. God reminds Israel not to oppress foreigners because they have once lived as foreigners in Egypt. Show compassion to those in need and remember God's mercy towards you. Put God first in worship. Yan ang dapat po natin parating tatandaan na unahin natin ang ating Panginoon sa paggising pala namang natin sa umaga, pagdilat pa lamang ng ating mga mata. Purihin ka, Panginoon. Good morning. Kailangan mag-iliw tayo sa Panginoon para po yung mga blessings na hinihingi nyo ay madali sa Panginoon ipagkaloob sa inyo. Israel was instructed to celebrate the appointed festivals and bring the first fruits to the land, to Lord. Worship God and gratitude and give Him the first and best of your life. Yan po si Lord. Obey God's guidance. God promised to send His angel ahead to guide and protect His people if they obeyed Him. So, yan po. Ibig sabihin, kapag tayo ay maging masunuri sa ating Panginoon, na nakikita niya na sinusunod po natin ang kanyang batas, at ang kanyang laws, the 10 Commandments, for sure, ang lahat ng blessings, ang kaligtasan, ang patnubay, ang gabay ng ating Diyos ay mapapasa atin. So yan po ang nilalaman ng ating Exodus 23. To God be the glory. So proceed po tayo sa ating Exodus 24.
Ang ginagawa ko na po ngayon, dalawa-dalawa rin na po in a day. Ah, para po matapos natin yung isang Bible. Kasi po kung pa isa-isa araw-araw, eh baka matagal po. Kasi yung kasabay po ninyo, nasa ano na po sila ngayon? Nasa Psalms. Nasa, tatlo po kasi yan eh. Yung ginagawa ko sa araw-araw. After ko po sa work, pag uwi, ito na po inuuna ko. Ang magpuri, magpasalamat sa Panginoon. To God be the glory.